Taglagas ng tag-init, yung utang ng asawa mo na 150,000. Kailan mo balak bayaran? Kuya Biao, dito lang tayo sa baryo, mga kamag-anak. Alam mo naman ang kalagayan ng bahay namin. Alam mo rin, talagang, hindi makapagbigay ng 15,000. Ibig sabihin, ayaw mo nang magbayad, hindi naman ayaw magbayad. Talagang walang pera sa bahay. Mukha namang, maganda ka. Mayroon akong negosyo dito. Hindi ko alam kung nais mo bang gawin. Anong negosyo? 300. Basta't alagaan mo ako nang mabuti, at may tip pa. Ikaw ay lalaki na, gagawin ko na lang ito bilang isang kabutihan. Ano? Gagawin mo ba? Wala kang hiya. Kung may problema, ako ang harapin mo. Huwag mong galawin ang asawa ko. Sa'yo ako nakatuon. Sige lang, kinuha mo ang utang na 50,000 para sa kapatid mo. Noong una, kayo, ay nakita kong nangingisda ang kapatid ko, at kumikita. Nagmamadali kayong mag-invest sa bangka ng kapatid ko. Ngayon, siya ay nasa panganib. Ngunit nandito kayo, magpapahirap pa sa iba. Mayroon din kaming pamilya na kailangang alagaan. Wala na tayong magagawa. Tama, tama. Magbayad agad ng utang. Ang utang ay utang, kailangang bayaran. Kung hindi magpapakita ng pera ngayon, babasagin ko ang bahay nyo. Gagawin mo. Gusto mo bang makipag-away? Sinasabi ko sa'yo, wala akong takot sa'yo. Bigyan mo ako ng 3 araw. Kung hindi ko mabayaran ang unang 50,000, gawin nyo ang gusto nyo. Hindi pwede iyon. Kailangan pa rin ngayon. Ang bahay niya ay isang mahirap na pamilya sa aming baryo. Sa isang iglap, tiyak na, hindi makakakuha ng 5,000. Dahil sinabi niya na 3 araw. Mas mabuti pa tayo na lang. Bigyan mo siya ng 3 araw. CJ, bigyan kita ng 3 araw. Kung hindi ka makabayad sa oras, maghanda ka ng ibenta ang bahay. Sisi ng hipag. Ang hipag ang nagdala sa'yo sa ganito. Hipag, wag mong sabihin yan. Ako na ang bahala sa usaping pera. Kuya, sabihin mo sa akin, saan ako makakakuha ng 15,000? Talagang pagod na ako. Ano iyon? Siksi. Bakit mo ako pinatawag ng maaga? Pumunta sa dagat, maghukay ng yaman, ganyan lang, humukay ng 3 talampakan, dito sa bahagi ng mga batuhan. Kahit mga alimango, kakaunti lang. Anong makikita mo? Makinig ka sa akin. Hukay. 6CG. Mayroon tayong bagay. Hari ng mantikilya na alimango. Hari ng mantikilya na alimango. Ito. Magkano kaya ito? Talagang maganda. Shelly, ituwin mo ang iyong likod, mula ngayon. Ang ginto sa dagat na ito. Kung gaano karami ang gusto natin, ganun din ang makukuha natin. Hindi pa nakabayad ng utang, at naninindigan pa rin sa pampang para magbenta. Hindi magbebenta ng produkto. Paano ka babayaran? Magbebenta ng produkto. Sa kakayahan ninyong dalawa, sa baybayin, nangunguha ng amoy na isda at bulok na hipon. Magkano lang ang maibebenta? Magkano ang kikitain? Alam namin yan. Marumi rin ito. Pinakamagandang ligaw na alimango. Alimango na may mantikilya. Hari ng alimango na may mantikilya. Kapatid, kukunin ko ang alimangong ito. 18. Shelley, ito ang nararapat sa iyo. Basta nandyan ako, si Chenxi. Isang pirasong karne, hindi ka mawawala. Kuya Xi. Kung may magandang produkto, hanapin mo ako. Tiyak na makatarungan ang presyo. Manang. 9,000. Kunin mo muna ang isang bahagi para sa utang. Iwanan ang natitira para sa panggastos sa bahay. Aksi, paano mo nagawa yan? Huwag mo nang tanungin, ate. Sa hinaharap, mas magiging maayos ang buhay natin. Dito lang, hugot. Kuya Xi, tumaas na ang tubig. Kahit pa ngayon ay, umabot ang tubig sa lid, gagawin ko pa rin na, mailabas ang mga bagay sa ilalim.
Ligaw na malaking asul na dragon. Rehiyon ng mga bahura. Paano nagkaroon ng ganito? Mataas na kalidad. Hindi pa nawawala ang liwanag ng ginto. Mayroon pang magpatuloy. Tara na. ₱50,000. Kinuha ko na lahat. Kuya si. 5,000. Chenxi. Su 1Q. Lumabas ka na dito. Nasaan si Chenxi? 3 araw na ang lumipas. Saan ang pera? Zhang Biao. Buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ito ay 50,000 yuan. Kunin mo ang pera at umalis ka. Huwag ka nang muling sumulpot sa bahay ng Chen. Papatayin kita ng paa. Umalis ka na. Asawa ko. Sa hinaharap walang makakapangahas. Manakit sa amin muli. Aksi, gusto lang itanong ni asawa ko. Yung pera mo, nay ate, mag-alala ka. Malinis na. Ayos na. Basta't ligtas ka, makakabahala na si ate. Tunay na magagandang produkto, nasa dagat lahat. Aksi. Ang late na, hindi ka pa natutulog. Nagluto ako ng munggo na sopas para sa iyo. Pumasok ka na at uminom. Dahan-dahan lang sa kita. Ang iyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Sister-in-law, huwag mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Si G, ang bangin na ito ng mga multo. Walang sinuman ang pumupunta dito. Kung talagang maghukay tayo dito. Sa lugar na walang tao, mas maraming yaman, kailangan nating unahin, bago tumaas ang alon. Isang ulo na abalon, lahat ay maihigit sa 1 kilo. Wild ito. Diyos ko, magkano kaya ito? Huwag mo munang isipin ang pera. Mabilis, ilagay mo na ito. Sandali, kapatid. Huwag galawin ang abalon na ito. Aba, Diyos ko, ang ganda ng kalidad. Ang laki nito, 10 taon na hindi mo makikita ito. 10,000, 10,000 ang alok ko. Boss Chen, ikaw ay isang eksperto. Itong ligaw na abalon, anong presyo? Mas alam mo kaysa sa akin. 112,000. Hindi na pwedeng tumaas pa. Kasalukuyan na. Maliit na kapatid, may mga magagandang produkto sa hinaharap. Huwag kalimutang makipag-ugnayan sa akin. Saan mo natutunan ang galing mo? Sino ang nagturo sa iyo? Pamanang kaalaman. Xiji, 112,000. Talagang kumita tayo ng 112,000. Ito ang sa iyo, hindi. Ito ang lugar na nahanap mo. Kung gusto mong dalhin mo. Sumunod ka sa akin sa susunod. Hindi ka mawawala. Xiji, sa buhay na ito, ako si Shiley. Tinatanggap na kita. Ito ang binili ko para sa iyo na damit, at ang batang pugo. Sobrang mahal nito, kailangan pa nating mag-ipon, para makapag-asawa tayo. Asawa ko, nasabi ko na ito, wala na ang kuya ko. Ako ang liwanag ng pamilyang ito. Sa hinaharap, hindi ko na kailanman, hahayaan kang magdusa ng kahit kaunting pighati. Manang, ang suot nyo ay talagang parang mga mayayamang ginang sa lungsod. Balak kong mag-ipon. Para magrenta ng bangka at lumayo. Hindi pwede. Yung kapatid mo ay nagkaroon ng problema sa dagat. Hindi kita papayagang pumunta. Walang dapat pag-usapan. Hipag. Nagtatrabaho lang ako sa baybayin. Tinitiyak ang kaligtasan. Hipag. Sumpa ko sa buhay ko. Tiyak na maibabalik si Xije. Naligtas. Nagsusumpa ka, ako si Chenxi na nanumpa sa langit. Hindi ko hahayaan na mag-alala si Bienan.
Dapat mag-ingat si Ixie. Kung sakaling may mangyaring masama muli, totoong magigiba ang pamilya natin. Naiintindihan ko si Bienan. Dito lang ito. Gamitin ang panghampas para dito. Binuksan ng bato. Wild red clam. Para sa sashimi. Siguro higit sa 100 kilo ito. Sapat na, tapusin na natin. Maganda ang itsura. Lahat ng 12,000 gusto ko na. Mas mababa pa ang 12,000. Ang ganda ng sashimi level na ito. Ibibigay mo sa akin ng 12,000. Naghugas ka ng kamay. Ibibigay mo sa akin ng 15,000. 18,000. 20,000. Hindi ko na kaya. CJ, deal. Salamat, CJ. Kung ganito ang kitaan, mabilis tayong yayaman. Hindi pa sapat. Kung gusto ng maganda, kailangan pa rin nating lumabas sa dagat. May isang paraan na makakatulong sa atin. Agad tayong lumabas sa dagat. Ang ibig sabihin ni CJ ay umupa ng bangka. Tiyuzhang, gusto ng umupa ng maliit na bangkang pangisda. Ang deposito ay 10,000. Ang arawang upa ay 2,000. Upa ng 3 araw. Ito ang deposito. Kunin ang bangka bukas ng alas 6. Nanalangin ako sa templo, naway pagpalain ka ng kaligtasan. Ate, ingat, maaga kang umalis, maaga kang bumalik, dapat ay mag-ingat ka. Malaking kargamento sa dagat, bukas makukuha na ito. Ito na lang, sobrang sira na nito, walang sonar. Hindi kailangan ng sonar, sapat na ang barkong ito. Sasama ako sa'yo. Mag-ingat ka sa daan, ate, huwag kang mag-alala, babalik ako ng buo at ligtas. CG, saan tayo pupunta? Sa timog silangang direksyon, magmaneho pa ng 10 dagat na milya. Masyadong malalim ang tubig doon. Kaya ba natin iyon? Maniwala ka sa akin. Narito na, dito na talaga. Ihinto ang bangka. Shelly, ihanda ang lambat. CG, saan tayo pupunta? Pumunta sa timog silangang direksyon. Magmaneho ng 10 dagat na milya. Doon ay malalim ang tubig. Kaya natin to. Magtiwala ka sa akin. Narito na. Dito na iyon. Ihulog ang angkla. Shyly, ihanda ang lambat. Shyly, ihanda ang lambat. 30 degree sa timog silangan. Ihagis ang lambat pagkatapos ng 10 segundo. Sige na. Narito na. Naku po, Kuyaksi, tingnan mo. Hawakan ng mahigpit ang tali. Kuyaksi, hindi na kaya. Panatilihin mo lang. Ang mahalaga ay ang pagbagsak ng net. Sige, buhawi na natin. Si Brother Xay, lahat ito ay ligaw na malaking isda. Ligaw na isda ng langit. Tara, dumating at magbenta. O ay, 2 batang lalaki. Talagang may lakas ng loob na umupa ng bangka at lumabas sa dagat. Hintayin mo lang. Mawawalan ka ng kahit na pang ibaba. Pera sa pag-upa ng bangka, siguradong hindi mo na maibabalik. Shyly, buksan ang kubyerta. Sige na. Huwag kayong gagalaw, hayaan nyo akong tingnan.
hindi bababa sa 20 taon. Likas na hayop, 500,000, isang presyo lang, kasama na lahat. Kuya, may stock na uli, una mong ipaalam sa akin. CJ, kumain ka na ba? Pupunta ako magpainit ng pagkain para sa'yo. Ate sa asawa ko, huwag mo nang magmadali. 100,000. Sister-in-law, punasan mo ang luha mo. Mula ngayon, walang makakapang-api sa'yo. Axie, sister-in-law, sa buhay na ito, hindi ka pa nakakita ng ganitong kalaking pera. Sister-in-law, mas marami pang darating. Pero si Axie, natatakot ang sister-in-law na may mangyari sa'yo. Huwag mag-alala, sister-in-law, may alam ako sa sarili ko. Kahit ang mga matagal ng mangingisda ay hindi makapunta, talagang kailangan nating pumasok dahil walang may lakas ng loob na lumapit, kaya may malaking kargamento. Iwasan ang kaliwa, balik sa tamang direksyon pagkatapos ng 3 segundo. Shyly, ibigay mo sa akin ang may tali na pangisda. Shyly, hawakan ang timon, tingnan mo ako ngayon kung paano ko mahuli ang hari ng dagat. Nakuha na, ibigay mo sa akin ang winch ni Shyly. Huling malaking isda, dapat ito ay 100 kilo, o higit pa. Siguradong 100 kilo, tapos na ang trabaho, bumalik sa pantalan. Wala akong pakialam sa pamilya mo. Nasaan si Chenxi? Kailangan makabayad ka ngayon. Sino ang gagamitin para sa utang? Bilangin mo, sapat ba? Ikaw, saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Shyly, Xiji, anong sinasabi mo? Hayaan siyang matuto ng leksyon. Chenxi, nagkamali ako. Hindi na ako muling magkakamali. Tara na. Chengsheng, nakita mo ba? Umuunlad na si Axie. Ang utang ng pamilya natin. Nabayaran na. Nabayaran na ang utang. Simula ngayon, hanggang may araw pa ako, si Chenxi, walang sinuman ang makakapagpahirak sa iyo muli. Magtapon ng isang patak ng luha. Axie, Shelly. Gabi na, hipag. Nagluto siya ng paborito ninyong nilagang isda. Hipag, kumain ka rin ng marami. Ayos. Xiji. Sa buhay ko, si Shyly, ikaw ang pinili ko. Kahit na ipagawa mo sa akin, na tumalon sa dagat para pakainin ang mga isda, gagawin ko ito ng walang pag-aalinlangan. Kapatid, sama-samang magtamasa ng biyaya, sama-samang harapin ang hirap. Hindi iyon liwanag ng ginto. Ito ay makulay. CJ. Iyan ay isang zona ng malalim na dagat. Sabi ng matandang mangingisda, pag pumunta ka, hindi ka na makakabalik. Diyan, ang tunay na kayamanan, itong inuupahang kanghay. Hindi na kayang dalhin ang aking ambisyon. Kailangan nating bumili ng isang tunay na kayang harapin ang alon, higanting bakal. Siksij, hindi tama ang panahon. Hawakan mo ng mabuti. Siksij, may nahulog sa tubig, walang oras para mag-isip. Huwag kang matakot, nandito na ako. Gising na, mabilis, gising na. Ikaw, ang nagligtas sa akin. Saktong dumaan lang ako, nakita kitang nahulog sa tubig. Ano ang pangalan mo? Chenxi, ako si Shen Yilin. Kayo ay mga mangingisda. Nanghuhuli ng isda sa dagat, maaari ko bang tingnan ang mga nahuli ninyo? Diyos ko, lahat ay ligaw. Itong mga lobster ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyon. Ano, ganito ka high-end na produkto. Dapat ay dumaan sa mga high-end na channel. Ang halaga nito ay maaaring dumoble ng ilang beses. Saktong-sakto sa bahay ko, gumagawa ng negosyo sa larangang ito. Maaari kitang i-refer. Bakit mo ako tutulungan? Dahil iniligtas mo ang buhay ko. Mag-iwan ka ng contact info. Kakontakin kita sa loob ng ilang araw. Kang Hai Hao. Xiji, maganda itong babae na ito. Axie, bumalik ka na maaga. Asawa ko, may dala akong merienda para sa'yo. Ay naku, itong kahon, mukhang hindi ito mura.
Regalo ng kaibigan. Anong kaibigan? Ang bait naman. Siguro babae yung bata. Bakit mo alam, asawa? Yung mga pastry na ito para sa mga babae. Kaya pinili nila yung disenyo. Axie, naging interesado ka ba? May kakayahang magpa-interes sa'yo. Hindi basta-basta, di ba? Chenxe, gusto kong makipag-usap sa iyo ng personal. Tungkol sa iyo at sa pagbebenta ng iyong huli. Kumusta ang hapon mo ngayon? Dadalhin kita para makilala ang tatay ko. Makilala ang tatay mo. Nasa Lanhay ang tatay ko, nagnenegosyo. Marami siyang hawak, mga high-end na channel. Sige, salamat. Siya yung babae, di ba? Kaya kailangan mong mag-ayos ng mabuti. Huwag mong sayangin ang dangal ng pamilyang Chen. Ngayon, mukhang iba ka. Ang gwapo mo. Tara na. Nandyan ang tatay ko sa club. Huwag kang mag-alala, basta ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Siguradong kikilalanin ka niya. Magandang araw, Ginoong Shen. Ako si Ginoong Chen. Ginoong Chen, tagapagligtas ni Xiaolin. Maupo ka. Ito ay ligaw na isda na may dilaw na labi. Napakaganda ng kalidad nito. Ginoong Chen, paano mo nahuli ang ganitong uri? Karanasan at swerte siguro. Matagal nang nasa dagat. Unti-unti kong naintindihan. Ayos. Gusto ko, Ginoong Chen. Nagtatrabaho ako sa Lanhay. Mahigit 20 taon na akong nagnenegosyo. Ganitong uri ng kalidad. Ligaw na isda na may dilaw na labi. Walang makitang isa sa loob ng 10 taon. Saan mo ibinebenta ang nahuli mo ngayon? Kanino? Sa mga negosyante ng isda sa pantalan. Karaniwan ang presyo. Sayang naman. Mayroon akong buong Lianhai, ang pinakamahusay na high-end na channel. Kung gusto mo, maaari kitang bigyan ng pinakamagandang presyo at pinaka-stable na benta. Ang ibig sabihin ni Ginoo Shen ay pangmatagalang pagtutulungan. Pareho kang may magandang pagkatao at lakas. Mula ngayon, ang iyong huli ay ibibigay mo sa akin. Tinitiyak ko sa iyo ang pinakamataas na presyo sa merkado. Salamat, Ginoong Shen, sa pagtitiwala. Chen Xe, binabati kita. Gino. Pinapunta ako ni Gino para kunin ang mga kalakal. Yung batch na ito ayon sa presyo na ibinigay ni Gino, kabuuan ay 108 milyong. Ano? 108 milyong. Ito ang tunay na yaman, karapat-dapat na halaga. Magkano kaya ang gastos nito? Hindi naman mahal. Sa mga taong ito, ang ate ay nagsikap ng husto. Dapat na siyang magpakasaya. Kuya Xi, disenyo ng bagong bahay. Naghahanda ako na magtayo ng bahay sa dulo ng nayon. Lizzie, saan ka kumuha ng pera para magtayo ng bahay? Ibinigay sa akin ang dibidendo ni Xije. Axie, anong iniisip mo? Kailangan na rin natin ng mas malaking bahay. Xiji, ano ang susunod na hakbang natin? Mag-ipon para bumili ng sarili nating bangkang pangisda. Oy, Shen Yilin, Chen Xe, nakatanggap ka na ba ng bayad sa mga kalakal? Sabi ng tatay ko, gusto kanyang anyayahan sa pagkain. Formal na ipagdiwang ang ating pakikipagtulungan. Anong oras bukas? Xiji, nandito na naman si Miss Shen. Ilang na ba ito? Itong batch ng malalim na isda sa dagat. Ang ganda ng kalidad, presyo sa palengke, pwedeng umabot ng 800 kada kilo. Lahat yan ay pabor sa swerte. Nahuli mo lang, malinaw na skill mo iyon. Sabi ng tatay ko, ikaw ay natural na manghuli ng dagat. Kaya't salamat, Yanyi. Shen, kailangan pang mag-load ng kaunti. Gusto mo bang umupo doon? CJ. Chen Xe. Busy ka ba kamakailan? Samantalang maganda ang panahon, magdagdag ka ng ilang biyahe. Hindi ka ba napapagod? Hindi napapagod. Sa dagat, pakiramdam ko ay malaya ako. Minsan gusto ko ring makasama ka, na lumabas sa dagat. Tingnan mo ang malalim na dagat sa iyong mga mata. Palagi kang welcome. Axie, kamusta ang iyong ani ngayon? Sister-in-law, nagdala ako sa iyo ng ilang lapu-lapu. Si G, nakatanggap na tayo ng bayad sa mga kalakal ngayon. Sa kabuuan, 32,000. Ang dami nito. Ito ay para lang sa biyahe na ito. Sa loob ng kalahating buwan, kumita na tayo. Malapit na sa 2 milyon. Axie. Totoo ba? Xiji, napansin ko na si Miss Shen sa iyo. Hindi lang, pang negosyo ang relasyon nyo ah. Huwag kang magbula. Dumating sila para makipag-ugnayan sa negosyo.
Ito ay isang perlas na kabibe, at napakalaki nito. Shyly, tumigil ang barko. Maghintay ka sa barko. Baba ako para tingnan. Okay, sige. Mag-ingat ka. Shyly, ihila mo ako. Ito ay perlas. Natural na ligaw na perlas. Ang laki ng perlas na ito, hindi ko pa ito nakita sa buong buhay ko. Sa kumpanya ni Chushen, hindi ba't nagbebenta rin ng alahas? Sakto, hihingi ako kay Chushen ng tulong para magpasuri. Chen Xe, ang aga mong nakabalik. Ito ay perlas. Hindi ko pa kailanman nakita ng ganitong perpekto. Tatawagan ko na ang tatay ko para ipatingin sa profesional. Ginoong Shen, itong natural na perlas ay nasa industriya ako ng 30 taon. Hindi ko pa nakikita ang ganitong kaperpekto. Ang halaga sa merkado ay hindi bababa sa 15 milyon pataas. Mag-aalok ako ng 18 milyon cash na pagbili. Ano sa tingin mo? Tapos na. Salamat, Tito Shen. Chen Xe, ikaw ay isang may kakayahang kabataan. Kung may maganda kang bagay sa hinaharap, kaagad mo akong kontakin. Tito Shen. Linlin, samahan mo si Chen Xe na lumabas at magpahinga. Pag-usapan ang susunod na kooperasyon. Dito sa akin, may meeting pa akong dapat daluhan. Sige po, Dad. Sige po, Dad Few. Chen Xe, congratulations. Bihira akong makita ang tatay ko na humahanga sa isang tao. Chen Xe, sa weekend na ito, may oras ka ba? Gusto kitang anyayahan na maglakad-lakad sa tabing dagat. Tayo lang dalawa, pwede ba? Siyempre pwede. 18 milyon. 18 milyon. Totoo ang hipag. Talagang yumaman tayo. Axie. Nagsakripisyo ka sa mga nakaraang taon. Ayos na ngayon. Talagang ayos na. Chen Xe, hindi ko kailanman naranasan ito, na maging ganito ka-relax. Minsan naiisip ko, kung hindi ako, anak ng Shen pamilya, pwede bang mas maging magaan ang buhay mo? Mas simple. Bawat isa ay may sariling problema, pero inggit ako sa'yo at kay Kuya Wang at sa init na yun. Chen Xe, nais mo bang isipin kung anong klaseng tao ang gusto mong makasama? Hindi ko pa naisip. Pero kung talagang may ganong tao, sana maintindihan niya ako at suportahan ako kung sinasabi ko kung sakali. Yun na tao ay ako. Tingnan mo, tingnan mo. Mag-ingat ka, madulas dito. Sabi mo sa ilalim ng malalim na dagat, ilan pang mga lihim ang nakatago? Marami. Sobrang dami na maaaring, hindi ko na ma-explore sa buong buhay ko. Kaya maaari akong makasama sa iyo, sa pagtuklas. Yilin, talaga bang nais mo? Isa lang akong mangingisda, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Sa aking paningin, hindi ka lang isang mangingisda. May mga pangarap ka, may kakayahan ka, may pananagutan ka. Ito ang mga bagay na pinahahalagahan ko. Linlin, salamat sa iyo. Kahit ano pa ang nasa harap, anong hirap, sama-sama nating harapin. Axie, nandito na. Masaya ka ba kasama si Gen? Shen ngayon, masaya ba kayo? Masaya talaga. Nakikita ko sa iyo, may magandang balita ba? Nasasabihin kay Manang. Manang, balak ko na bumili ng sarili kong bangka. Bumili ng bangka. Kailangan niya ng malaking pera, di ba?
Kapag meron ka ng sarili mong bangka, hindi ka na kailangang mag-alala. Makakapunta ka sa mas malalayong bahagi ng dagat. Suportado ka ni Axie ate. Pero kailangang pumayag ka sa ate. Kahit gaano kalayo ang punta, dapat nakabalik ng ligtas. Gino Chen, tingnan ninyo, itong medium na profesional na bangka ay may pinakabagong radar system at mga navigational na kagamitan. Napakahusay sa pagtitiis sa alon. Maganda ang estruktura ng katawan nito. Walang problema ang makina. Ito na ang bangka. Ito na ang bangka. Magkano ang bangka na ito? Boss Chen, ang medium-sized na profesional na bangka pangisda. 650,000. CJ, ito na ang barko. Binili ko ito ng buo. CG. Sa wakas ay mayroon tayong sariling barko. Tatawagin itong Shentong. Sister-in-law, bumili ng barko si CJ. May sarili na kaming bangka. Bumili na. Isang katamtamang profesional na bangka pangisda. Maganda ang kagamitan. Sa hinaharap, makakapunta na ako sa mas malalayong bahagi ng dagat. Axie. Kailangan mong pangakuan ang aking hipag. Kahit gaano kalayo, dapat ay ligtas na makabalik ka. Hipag, pangako ko sa iyo. Pagbalik ko mula sa dagat, ay dadalhin kita sa bagong bahay. Sa mas malayo at mas malalim na karagatan, at mayroon pang walang katapusang kayamanan, na naghihintay na matuklasan. Ang Shentong ay ang aking sandata sa pagsakop sa malalim na dagat, na ito. Shelly, handa nang umalis. Ang Shentong, sobrang malakas ng alon, CJ. Baka mas mabuti pang bumalik tayo sa daungan. 300 metro sa harap, may malaking kayamanan. Tara, punta tayo roon. Ihuhulog na ang lambat, Shenhao. Hawakan ng maayos. Ayos na ayos, sapat na ang lambat na ito. Diyos ko. Ligaw na asul na panga ng tuna. Bawat isa ay higit sa 150 libra. Ginoong Shen, mayroon akong isang batch ng mga top-grade na ligaw na asul na panga ng tuna. Gusto kong itanong ang tungkol sa iyong dayuhang kalakalan. Pwede bang makipag-ugnayan ang channel? Kahit 100,000 ang minimum. Kung conservatively, 8 milyon. Ganong kalaking kargamento. May contact na ako. Michelin 3-star Japanese restaurant. Huwag mag-unload pagkatapos dumating. Pinapunta ko na ang tao para sunduin ka. Salamat na lang kay Ginoo Shen. Lilin lagi siyang nagtatanong sa'yo. Kailan ka babalik? Sabihin mo sa kanya na, malapit na ako. Handa nang dumaan sa Pampang. Ngayong gabi, magkakaroon tayo ng malaking yaman. Siksi, iyan si Dao. Chenxi. Itigil mo ang barko. Chenxi, isa kang maliit na mamumuhunan. Bakit? Laging nagdadala ng dekalidad na produkto. Sa dagat na ito, lahat ng kargamento ng mga maliliit na negosyante. Kailangan dumaan sa aking mga kamay. Mas mabuting ibigay ito. Bibigyan kita ng 20%. 20%. Malaki ang gana ni Knife Brother ah. Paano kung sabihin kong hindi? Kaya't ngayon, ikaw at ang barko mo ay kailangang manatili sa dagat na ito. Siksi ay nakipaglaban sa kanila. Huwag magpadalos-dalos. Marami sila, hindi mo sila kayang talunin. Kapatid na Dao, ang naiisip ko ay, ang 3 sirang barko mo, hindi makakahabol sa akin. Si Shiley ay mabilis na umaatras. Kuya, nasa harap ang reef zone. Baka sumalpok ka kapag pumasok. Pagkalipas ng 3 segundo, buong kaliwa ang timon.
Sira ulo, habulin mo agad ako. Kuya daw. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo maabot ang aking bangka. Siksi. Ang galing mo talaga. Ang komplikado ng lugar na ito ng mga bahura. Nahanap mo pa ang daan. Ano ang gagawin natin ngayon? Bumalik sa pantalan para mag-unload. Baka si Dao, pumunta sa daungan para harangin tayo. Pero iyon ang kanyang teritoryo. Wala na siyang kalamangan. Pagdating sa Pampang, baka hindi siya mangahas. Si Je, tingnan mo, nakaharang si Dao Je kasama ang mga tao. Dito na sa pantalan. Chen Xe, bumalik ka pa talaga. Ito ay pampublikong pantalan. Bakit naman ako matatakot na bumalik? Nandito ako sa trabaho ng 20 taon. Ito ang aking teritoryo. Ngayon, wawasakin kita. Itong daungan, mula ngayon. Apelyido ay Shen. Chen Xe, ayos ka lang ba? Sa Lanhai City. Huwag mong galawin si Shen Kanghai. Tao. Siyempre, ipapabayad ko siya sa kanyang ginawa. Ginoong Shen, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi ko alam na si Chen Xe ay tao ninyo. Kalahating oras na ang nakalipas. Sa lumang pantalan na ito, ang lahat ng karapatan sa ari-arian ay nailipat na sa pangalan ng Shen Group. Ngayon ikaw ay nasa aking pribadong pag-aari na may banta gamit ang armas sa aking kasosyo. Shentong number, Chen Xe. Shentong number. Shentong, hindi kita palalampasin. Hindi kita palalampasin. Kuya Dao, ingat ka. Ang pagkain sa bilangguan. Sana ay kumain ka ng marami. Chen Xe. Sa susunod, maaari bang magdala ka ng mas maraming tao? Natakot ako na mapanganib ka. Pipirmahan ko ang kasunduan mo. Babalik kang ligtas. Chen Xe. Kukunin ko lahat ng kalakal na ito. 3 beses ang presyo sa merkado. Ginoong Shen, ito ay ang aking mga channel. Ang hachian mo ay hati sa 5-5. Sa pagkakataong ito, ikaw ay si Sheng Group, ang nag-iisang kasosyo sa malalim na dagat. Maraming salamat kay Ginoong Sheng sa pagtitiwala. Pumayag na ako. Chen Xe. Sa susunod na gabi, maisalu-salo kami sa bahay. Gusto ng tatay ko na formal na ipahayag. Ikaw ay naging malalim na dagat na kasosyo ng Shen Group. Sobrang formal naman ito. Karapat-dapat ka. Yilin. Saan mo nakuha ang pendant na ito? Ito ay iniwan ng nanay ko sa akin. Anong nangyari? Wala naman. Parang iniisip ko lang na itong pendant ay napaka-espesyal. Mukhang interesado ka sa pendant na ito. Na iniwan ng nanay mo sa iyo. Itong pendant, hindi ordinaryo. Anong ibig sabihin niyan? Hindi rin ako sigurado ng detalyado. Pero maniwala ka sa akin. Siguradong hindi ito pangkaraniwan. Nakita ko na, isang barkong lumubog. Sinaunang barko sa ilalim ng dagat. Ano, totoo ba? Paano mo nakita yan sa ganitong kalalim? Ihanda ang diving suit. Totoo ba o hindi? Babasok ako para tingnan. Doon ko malalaman. Shyly, nakita ko na, totoo ngang isang lumang barko. Kuya Xi, umiingay ang alarma ng oxygen pump. Sumugod na kayo. Kapal, naipit na tayo. Maubos na ang oxygen. Hindi pwedeng mamatay dito. Naghihintay ang hipag ko na makauwi. Nakita na. Si Brother Xe, nakatakot ka sa akin.
Aba, Diyos ko. Brother Xi, nakatama tayo. Marami pang natitira, pero kailangan nating makahanap ng ligtas na lugar para magbaba ng karga. Bago iyon, kailangan kong bumaba pa ng ilang beses. Sulit ito. 3 taon na. Sa wakas, hindi ito nasayang. Diyos ko, ito ay swande na asul at puti. Isang batang mangingisda, makakakuha ng tunay na bagay. Sa tingin ko mahirap. Ginoong Zhao, ang iyong jade cicada. Bakit parang gawa sa laser, mga modernong likha? Anong sinasabi mong kalokohan? Ito ang pamilya Zhao ko. 3 henerasyon ng koleksyon. Si Xiao Chen. Sigurado ka ba? Hindi naniniwala si Ginoong Shen. Maaaring maghanap ng tao na magpapatingin. Pinaniniwalaan kong ito ang sikada. Hindi pa nga aabot ng 10 taon. Papa, hindi magkakamali si Chen Xi. Tao. Ibalik si Lao Zhao. Xiao Chen. Ang galing ng paningin mo. Itong batch, dalhin sa auction. Tataas pa ng 3 beses ang halaga. Mas mainam na sumunod na lang ako. Axie. Bumalik ka na agad. May nangyari sa lumang bahay. Yung kapatid ng asawa mo, ilang pera ang naloko sa labas? Tita Wang, malinis ang pera ko. Sister-in-law, mag-empake at lumipat. Ha 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 ha. Ikaw lang, bumili pa ng bahay, magdamag ka pa. Aling Wang. Itong sirang bahay na ito, ayaw ko na. Dahil ang binili kong villa. Sa buong buhay mo, hindi mo man lang maabot ang pinto. Tara na, ate, dadaling kita sa bahay. Yung pinakamaganda, magkano? Isa na tipo ng bahay. 50 milyon. Kung buong bayad, pwede itong maging 48 milyon. Walang diskwento. 50 milyon buong bayad. Pirmahan na ngayon. Axie, sobrang mahal. Ek. Sa mga taong ito, kasama mo ako. Naghirap ka. Ngayon na ang tamang panahon para magsaya. Axie. Totoo bang ito ang ating bahay? Oh. Ginoo Xi, sobrang dami na nito. Sumama ka sa akin kahit sa panganib. Karapat dapat ka dito. Kapatid na babae, kumusta? Ay naku, pumasok ka na, pumasok ka na. Malakas ang hangin sa labas. Kapatid na babae, ito ay kaunting pasalubong ko. Basta't dumating ka, bakit kailangan pang magdala ng kung ano-ano? Axie, puntahan mo na ang driver. Papasukin mo na siya, para kumain ng hapunan. Tingnan mo, grabe ang payat mo na. Halika, lola mo ay nagluto ng sabaw para sa'yo. Si G, uwi na ako. Hindi ko na kayo istorbohin. Mag-ingat ka sa daan. Sobrang sarap ng hangin sa dagat. Hindi ka ba malamig? Hindi malamig. Gusto ko ang dagat. Shen Yilin. Salamat sa tulong mo, kahit na hindi kita tulungan. Sigurado akong magagawa mo ito sa pamamagitan ng iyong pagsisikap. Ikaw ang unang tao na nakapagtagumpay sa akin, lalaking ng dagat. Pero hindi pa ako, ganap na napapamahalaan ang dagat na ito. May isang bahagi ng dagat na tinatawag, ang zone ng mga reef. Sa mga nakaraang taon, hindi kailanman tinangkang pasukin ng mga propesyonal na barko. Napakalakas ng alon, Kuya Xi. Bumalik na tayo. Lumakad pa ng kaunti. CJ, iyan na. Sobrang lalim, hindi pa kayang.
Kunin ang barkong ito sa ganyang lalim. Xiji, hindi na pwedeng magpatuloy. Umiwas, tandaan ang lugar na ito. Hintayin mo akong makuha. Ang pinakamagandang kagamitan. Ang lugar na ito ng pagbabawal ay magiging aking pag-akyat sa korona ng lanhay. Nabaliw ka ba? Ang laki ng alon. Nagmamadali ka pa ring lumabas. Tungkol sa pagpaparehistro ng kumpanya, nagawa na. Blue Ocean Divine Eye, supply chain ng seafood, limitado. Ikaw ang korporasyon, ako ang co-founder. Ang lakas ng ulan, dapat nandyan ka sa bahay, hintayin mo ang tawag ko. Naka-off ang cellphone mo ng 3 oras, kaya kong maghintay sa bahay. Mga kapatid at mga tiyuhin, mula ngayon, ang inyong mga produkto ay akin nang kukunin. Ang presyo ay mas mataas ng 20% sa presyo sa merkado. Cash ang bayad, walang inventaryo, walang utang. Axie, sinasabi mo ito ng totoo. 6CJ ay may salita, magpila kayong lahat. Sino ang may lakas ng loob sa Lanhai City na agawin ang negosyo ni Zhao Zong? Sira-sirain ko sila. Ang mga patakaran ng dagat na ito. Mula ngayon, ako ang magdedesisyon. Nabasag ang kamay ko. Nakadislocate lang. Maaayos pa ito. Kung patuloy kang magpapakabastos, hindi na ito simpleng dislocate. Tara na, balik ka at sabihin kay Zhao Haipeng. Gusto niyang maglaro, handa akong makipaglaro hanggang dulo. Bangka ng Haipeng Fisheries, naharang ang ating ruta, lahat ay na-block. Bata, huwag magpakitang gilas, uminom ng parusang alak, ngayon lumuhod ka at humingi sa akin. Ibigay mo sa akin ang kumpanya para makapag-iwan ng daan. Ganoon kalaki ang pagsasagawa ni Ginoong Zhao. Talagang para sa akin ito. Ang dagat ay napakalawak. Maaari mo bang harangan ito? Kung susubukan mong pumunta sa pintuan ng mga multo, doon, igagalang kita bilang isang tunay na lalaki. Umiwas, pakanluran. Sa harap ay, isang pangpang na kumain ng higit sa 10 barko, ng mga multo at mga alon. Panatilihin ang timon, makinig ka sa utos ko, kaliwa, buong timon. Zhao Haipeng. Masyado pang maaga para sa aking kamatayan. Shiley, kanan, 15 degree. Si Brother Xe. Nandito pa tayo. Hindi lang basta mabuhay. Sa dagat na ito, maraming magagandang bagay. Ibaba ang lambat sa lalim na 200 metro. Giant grouper. Lahat ay, nakapagpadala na tayo. Tumaas na naman ang gastos sa cold chain ngayong buwan, ng 8%. Linlin, sobrang late na. Umuwi ka na at magpahinga, hindi ako inaantok. Salamat sa iyo. Presyo ng Haipeng Fisheries. Kalahating presyo kumpara sa iyo. Kung hindi mo ibabalik ngayon, ang 20 milyong deposito at magbabayad ng doble na multa, gagawin kong tuluyang mabankrupt ang iyong syentong company bukas. Agad na mag-transfer. Chen Xe. Linlin, walang anuman. Mabuti na lang at nakakaintindi ka. Pero Boss Chen, sa susunod, ang mga produkto ko ay wala nang kinalaman sa iyo. Ipinapakita sa mapa na may 1,000 metrong lalim na bangin sa ilalim. Dito iyon. Ihanda ang deep sea troll. Alainan. Wild na malaking yellowlip fish. Buhay. Talagang pinakamataas na kalidad. 5 lahat. Naipadala na ito. Wild na yellowlip fish. Buhay. Isang presyo, 500,000 bawat isa. Huwag kayong magpaloko.
Wild na yellowlip fish, matagal nang naubos iyon. Itong mga hamak na tao, malinaw na ginamitan ng kemikal na panghalo, ng peking 3 isda. Kasinungalingan. Chenxi, kung hindi mo maipapakita, ang pambansang antas na, buhay na walang laso na ulat, ulat na walang laso na buhay, itong sira-sirang kumpanya mo, ay naghihintay na maselyuhan, naghihintay na ang ulat ay darating na. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Pambansang Institusyon ng Pananaliksik sa Karagatan, Professor Lay. Director Wang ng Bureau of Inspection. Pasensya na. Ligaw na malaking isda. Buhay, perpektong kalidad, lampas sa pinakamataas na pamantayan. Walang anumang nalalabing gamot. Mula ngayon, sa ilalim ng Shen Group, lahat ng industriya, at ang Haiping Fisheries, at ang kanilang alyansa, ay ganap na huminto sa pakikipagtulungan. Ginoong Shen, hindi ninyo ito maaring gawin. Ginoong Zhao, ang suit na ito, ay bagay na bagay sa mga putik. Maghintay ka sa akin. Hayaan mo akong, may bangka pero walang dagat na mahuhuli. Yung mga nagsisisi, karaniwang hindi ako. Tama, Ginoong Zhao. Yung bahagi ng dagat sa Blackwind Reef, narinig ko, kamakailan, ang mga isda ay talagang masagana. Gusto mo bang pumunta? Subukan ang swerte. Ako ay palaging bukas palad, hindi ko kailanman, itinatago ang magagandang bagay. Shyly, ihatid si Zhao sa sasakyan. Mula bukas, sa buong lungsod ng Lanhai, sino ang magtatangkang bumili? Isang isda mula sa kumpanya ng Shentong. Ako ang magpapasya, na tuluyang mawala sa Lanhai. Ang galing ng taktika ni Ginoong Zhao. 3 kumpanya natin ang magsasama-sama. Kontrolado ang 80% ng mga supply ng isda. Sa Lanhai City, ang mga produkto ni Chenxi ay talagang hindi mabibenta. Gusto kong ipaalam na, ang kanyang mga produkto ay lahat masisira sa bodega. Matalino si Ginoo Zhao. Chenxi, narinig ko na kamakailan, hindi masyadong maganda ang negosyo mo. Ngayon, sa buong Lanhai City ay walang isang restoran na, mangahas tanggapin ang iyong mga kalakal. Maging matalino ka at ibenta mo ang kumpanya sa mababang presyo sa akin. Kung hindi, maghihintay ka lang na maubos ang lahat. May isang ugali ako. Kapag may nagkaka-interes, natignan ako na matanda na, mas lalo akong magsasaya sa buhay. Matigas ang ulo ng patay na bebe. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka makakayanan. Ito ang kabisera. Nandyan ang mga datos ng mga pangunahing hotel at ng kumpanya ng cruise. Nasa dito ang mga pamantayan sa pagbili. Linlin, salamat sa iyo. Bakit ka pa nagpapasalamat sa akin? Magka-partner tayo, hindi ba? Magka-partner. Mga kaibigan, ito ang Chenxi, ang pangulo ng Shentong Company. Chenxi. Pangulo Chen, nais ng aming National Hotel na makipagkasundo sa presyo ng merkado na may 3% markup upang pumirma ng eksklusibong kasunduan sa supply sa inyong kumpanya. Masaya ang pakikipagtulungan. Si Chenxi ay isang taong pinahahalagahan ko, si Shen Kanghai. Tinitingnan ko siya ng seryoso. Sino man ang gagalaw sa kanya ay para sa akin. Alam ko na ang mali ko, hindi na ako gagawin ulit. Huli na. Shen Kanghai, hindi mo ako maaring ganyanin. Ginoong Zhao, bukas ay ipapasa ko na sa Shanda Cold Chain Company. Ganap na putulin ang lahat ng daan ni Chenxi para sa pag-export ng seafood. Ayos. Ngayon gusto kong ipakita kay Chenxi na batang iyon na wala siyang pagkakataon na makabangon. Huwag mag-alala, Ginoong Zhao. Ang may-ari ng Shanda Cold Chain ay pinsan ko, kaya't ako na ang bahala dito. Xiji, hindi maganda. Shanda Cold Chain Company, pansamantalang hindi natupad ang kasunduan.
Sabi nila lahat ng cold chain na sasakyan ay sira, ngayon lang dumating. Napakagandang produkto, hindi talaga maitatulak palabas. Sigurado ako, gawa ni Zhao Haipeng ang gulo. Kagaya ng inaasahan, magpapabalik, pumunta sa Jubigaw. Jubigaw, yung lugar na iyon, walang sinuman ang naglakas loob na pumunta dyan. Dahil walang naglakas loob na pumunta, kaya may kayamanan. Dito nga, ihanda ang kagamitan sa paglangoy. Ginto, gintong kulay, hindi kaya ito ang alamat. Pinakamataas na kalidad na gintong perlas. 22 mm, bilog at walang depekto. Sa konserbatibong pagtataya, nagsisimula sa 30 milyon. 30 milyon. 6CG, nakapagpadala na tayo, ganap na nagalit. 6C, tumawag si Miss Shen. Chen Xe, bumalik ka na agad. Nabaliw si Zhao Haipeng. Gusto niya. Ang Shentong Company, wala, maayos na pasilidad ng malamig na chain. Sa loob ay mga high-end na seafood. Siguradong lahat ay amoy na at nasira na. Pinakamodernong sariling temperatura. Cold Chain Logistics Center. Ginoong Zhao. Ito ba ay maituturing na wastong pasilidad? Kailan mo ito itinayo? Bago mo balak, putulin ang aking cold chain. Ginoong Zhao, bawat hakbang mo ay malinaw sa akin. Ginoong Chen, narinig ko na kamakailan, mayroon ka pang mas malaking nakamit. Mga kaibigan, ito ang nakuha ko kahapon, mula sa ilalim ng dagat, sa lalim na 100 metro, na mina, ng mga dekalidad na ligaw na perlas ng ginto. Diyos ko, ang kinang na ito. Ginoong Chen, handa kaming bilhin ang perlas na ito sa halagang 30 milyong. Minimum na presyo. 30 milyong. Ginoong Zhao, matagal na akong nagtrabaho sa dagat. Wala ka man lang kahit kaunting kaalaman. Dahil dito. Ang ganda ng mga bituin ngayong gabi. Sinasabi mo ba si Zhao Haipeng? Ano pa ang gagawin niya pagkatapos nito? Yung taong desperadong ay kayang gawin ang kahit ano. Hindi ako natatakot. Basta't nandyan ka, wala akong kinatatakutan. 6C, hindi maganda. Kinuha ni Zhao Haipeng ang ilang malaking dump truck para sa cold chain base. Daan papuntang labas. Ang tanging malaking daan ay sarado na. Nangako pa siya na susunugin ang base. Ano? May lakas ng loob siya. Lin, tumawag ka ng pulis. Gagawin ko na ito. 6C. Sakto ba ang oras? Sakto lang. Kung kaya niyang gawin yan. Kailangan niyang magbayad ng presyo. Chen Xe, nakikita ko na sa pagkakataong ito. Paano ka pa makakabangon? Ginoong Zhao, naghaharang ka sa daan sa gitna ng gabi, pero ito ay labag sa batas. Zhao Haipeng, ikaw ay pinaghihinalaan, ikaw ay may kinalaman. Marahas na pagsasara ng trapiko, pagsira sa mga proyekto ng lungsod, mahalagang proyekto para sa kabuhayan. Ngayon ay ayon sa batas, ikaw ay arestuhin. Ano? Mahalagang proyekto ng lungsod. Ginoong Zhao, matagal na akong nakapaghanda sa gobyerno. Ang iyong marahas na pagharang at ang pagsubok na sunugin ang lugar ay labag na sa batas kriminal. Tapos na. Mula ngayon, ang industriya ng pangingisda sa Lanhai, wala ng Lake Country Company. Hindi na kayang pigilan tayo ng Lake Country Company. Hindi na kayang pigilan tayo. Ang late na. Bumalik ka na at magpahinga. Hindi ako inaantok. Gusto ko pang makasama ka sandali. Ayusin mo ang jacket mo. Malamig ang gabi. Malamig ang gabi. Alainan. 6C, may malaking nangyari. Anong nangyari? Tapos na. Nabaliw na yung mga tao doon. Linawin mo. Pera ni Wan Xing, kayamanan ni Wan. Si Sanjay ang unang Haisheng. Nag-utos sila ng magdamag ng higit sa 30 malalaking bangkang pangisda para sa ating paglubog sa dagat sa Lanhai. 3 pangunahing ruta ng paglalayag, lahat ay pinagtakpan na. Ano?
Sila ba'y may lakas ng loob na ganyan, nakapagpahayag ng hayagan? Sa daungan, nagkalat na ang balita. Sinasabi na tayo may barko pero walang dagat na mahuhuli. Mabibitin tayo sa daungan. Ito ay para akong ginawang malambot na prawn. Xiji, ano ang gagawin natin? Kailangan bang mag-report sa pulis? Hindi na kailangan. Kung ganoon, maghihintay na lang tayo. Walang anuman. Sino ang nagsabing maghihintay? Araw. Diyos ng mga mata, si Je. Nabaliw ka na ba? Yung dagat na nakikita ng mga multo. Sa Lanhai City sa loob ng maraming taon. Ilang bang barko na ang nawala, hindi mo ba alam? Alam mo na, bakit ka pa rin pumasok? Maraming mga batong nakalantad. Mahiwaga ang agos ng tubig. Sa araw, walang sinuman ang dumadaan, lalo na ngayong gabi. Kaya hindi nila inisip na gagawin ko ang daang ito. Pero si Fang Yi, anong gagawin kung masira ang barko? Maniwala ka sa akin. CJ. Brother Xi, saan mo gustong pumunta? Doon lang tayo pupunta. Mag-angkat na tayo. Pumasok ang multo at nagdala ng lungkot. Ayos. Akala nila, kung hinarangan ang karaniwang ruta, ay maiiwasan nila ako. Ngayong gabi, dadaling kita sa madilim na daan, para agawin ang kanilang daan palabas. Si Brother Xie, nakatanggap na, totoong nakatanggap na. Oy, Ginoong Qian, nagbantay ng isang gabi, walang nahuli kahit isang balahibo ng isda. Ikaw, hindi rin ba? Pero sulit naman, yung batang Chen, tiyak na nahuli natin, sa daungan. Hintayin siyang mawala ng pag-asa, at humingi sa atin. Hihi! Sa oras na iyon, hayaan siyang, lumuhod ka at tawagin mo akong lolo. Sandali, ano yan? Diyos na mata, bakit siya umalis sa dagat? Imposible yan. 3 daanan, nakablock tayo sa 3. Ginoong Chen, kukunin ko ang lahat ng kargamentong ito. Ayon sa presyo sa merkado, dagdagan ng 3%. Golden Threadfin Bream. Ang laki ng huli na ito. Magkano kaya ito? Naghintay kayo ng isang gabi. Salamat sa iyong pagsisikap. Apelyido mo ay Chen. Saan ka ba talaga dumaan? Anong ruta ang tinahak mo? Huwag mo na iyang alalahanin. Huwag kang magyabang ng maaga. Kaya kong gawin ang lahat sa'yo. Gusto mong galawin ang kapatid kong siksi. Magsimula ka sa aking bangkay. Dumaan ka dito. Ang aking mga tadyang. Naputol. Ginoong Qian, sa ganitong edad, napaka-impulsive pa rin. Shyly. Dalhin siya sa ospital. Ako ang bahala sa gastusin sa medisina. Ginoong Chen, tungkol dito, wala akong kinalaman. Kaya ang ibig sabihin ni Ginoong Sun ay, gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa akin. Kooperasyon. Ngayon, pakiusap. Ang Diyos na mata ng seafood supply chain, chairman ng kumpanya, Ginoong Chen Xie, at ang bagong sumali, mga kinatawan ng kasosyo. Tumigil kayong lahat. Kayo, mga puting mata na lobo. Zhao Haipeng. Sa mga nakaraang taon, hindi ka pa rin naging kalmado. Bodyguard. Siya, ang nakipagsabuatan sa iyo laban sa akin. Ginoong Zhao, sobra kang mataas ang pagtingin sa sarili mo. Si Chen Xie ay magiging manugang ko. Tutulungan ko siya, natural lang iyon. Ipinasa ko ang pangkat ng mga barko ng Haiping Fisheries. Lahat ay para sa'yo. Hiling ko lang, pakawalan mo ako. Ginoong Zhao. Sinasabi ko na. Yung mga nagsisisi, karaniwang hindi ako. Ginoong Chen, ilalagay ko ang lahat ng ari-arian. Lahat ay para sa iyo. Ang tanging hiling ko ay palayain mo ako. Sa tingin mo ba, may mga ari-arian ka pa ba ngayon? Si Xiao Chen, maganda ang pagkakaayos mo sa pagkakataong ito. Alam mo ba, kung bakit ko ikaw tinanggap?
Mangyaring ituro mo sa akin, Ginoong Shen, dahil ikaw ang makakapagpabago. Ng malalim na dagat, ang siyam na langit na dragon. Ako si Shen Kanghai. Sa aking buhay, nakakita na ako ng napakaraming kabataan. Ngunit katulad mo, na may lakas ng loob at talino, may isa pang makakapagpanatili ng kanilang tunay na puso. Isa lamang. Siksayaolin, maganda ang iyong paningin. Tatay. Si Shelly, may ibibigay akong malaking regalo sa iyo. Anong malaking regalo? Isang regalo na hindi mo kailanman maisip sa iyong buhay. Ngayon ay inimbitahan ang chairman ng Shentong Group. Si Ginoong Chen Xi na magsalita sa aking pinakamahirap na panahon. Kasama ko, suportahan ako. Ngayon, ibabalik ko ang pagmamahal na ito. 10 beses, 100 beses. Mula ngayon, si Shiley ay ang pangkalahatang manager ng pangkat ng Shentong. Lahat ng mga barkong pangisda sa ilalim ng kumpanya ay sabay-sabay na ibibigay sa Shentong Group ng 15% ng pangunahing bahagi ng dibidendo. Ang buhay ni Xi ay iyo. Gawin mo. Iksay, ito ang Tianlano. Isa, kontrata sa pagbili ng villa. Gamit ko ang kita mula sa perlas na ito. Bilhin ito. Nakasulat ito sa pangalan ng hipag. Linlin, nabili na namin ang bahay. Magandang bahay, hindi ito masyadong marami. Ate, sa mga nakaraang taon, napakarami mong naitulong para sa iyo. Ang bahay na ito ay para lamang kay ate. Salamat sa iyo. Ashi, bumalik ka na agad. Sa harap ng sirang bahay, biglang dumating ang higit sa 10 tao. Mga estrangherong nakasuot ng itim na suit. May daladalang maraming kahong gawa sa redwood. Baka kailangan nating may nasagasaan tayong tao. Anak, huwag matakot. Anak, huwag matakot. Kanya ko iyon. Kanya ko iyon. Kapatid na babae, isuot mo na ang pinakamagandang sutla na Cheongsam. Aksi, sasamahan ka na niya pa uwi. Aksi. Totoo bang ito ang bahay na para sa akin? Manang, ito ang nararapat sa iyo. Manang, ito ay inihanda namin ni Aksi. Sama-sama. Pero masyado itong mahal. Manang, naalala mo ang taglamig? Ibibigay mo ba sa akin ang nag-iisang kumot na mayroon ka? Naalala mo pa ba yung mga nagpapautang na may mataas na interes? Nakatayo ka ba sa harap ko? Simula ngayon, wala ng tao na mang-aapi sa'yo. Asawa, ito ang iyong kwarto. Aksi. Ang kapatid mo, sana nandito pa siya. Nanonood siya mula sa langit. Masisiyahan siya para sa atin. Naaalala mo noong taglamig na iyon. Umuulan sa lumang bahay. Ako at si Aksi. Nagsisiksikan sa isang lumang kumot para magpainit. Naalala ko nang dumating ang mga nagpapautang. Nakaluhod ako sa lupa at humiling sa kanila. Nabigyan ako ng ilang araw. Sinalya nila ako sa putik. Ashi, na naginip ako. Hindi ko akalain na isang araw ay makatira sa ganitong bahay. Sister-in-law. Hindi na kailanman magkakaroon ng sinuman na makakapag-api sa iyo. Ashi. Ate, sa buhay na ito, ang pinakamalaking swerte ay ang pagkakaroon mo ng kapatid na lalaki. Ek, mula ngayon dito, ay magiging tahanan mo. Gusto mong manatili ng gaano katagal, ay manatili ka ng ganoon katagal. Lilin. Salamat sa'yo. Sabi mo, bituin, bakit ang liwanag nito? Maaaring dahil sa mas maliwanag ang tao ngayong gabi. Kailan ka natutong nagsalita na ng ganito? Natutunan ko sa iyo, Chen Xi. Naalala mo ba kami sa unang pagkikita? Noong panahong iyon, sobrang natatakot ako. Parang akala ko tapos na ako. Tapos bigla kang dumating. Shen Yilin. Mas maliwanag ang mga bituin sa lungsod ng Lanhai, pero hindi kailanman mapapantayan ang tingin mong pabalik sa akin. Habang nakatapak ka sa buhangin ng Qinglong Fishing Village. Chen Xi, alam mo ba?
Hindi ko kailanman naisip. Mamahalin ko rin. Isang batang mangingisda sa isang nayon. Nagsisi ako. Hindi ako nagsisisi. Iniisip ko lang. Kung noong araw, hindi mo ako niligtas. Nasaan na kaya ako ngayon? Sana'y pangako mo sa akin. Ano man ang mangyari, dapat ay makabalik kang ligtas. Anong ibig mong sabihin? Palagi akong may pakiramdam na parang may iniisip ka. Wala, sobra ka namang mag-isip. Shen Yilin, sinasabi ko sa iyo, nandito lang ako sa tabi mo. Boss Chen, umuunlad ka na ngayon, naalala mo pa kami, mga mahihirap na kamag-anak, nakikita kita, dumating ka ba para kunin ang bahay? Nagtatawa si Tio Wang, hindi ko makakamit ang ganito. Kung wala, ang pag-aalaga ng mga kababayan. Nagpa siya si Ginoong Chen na ibigay ang bahagi ng proyekto sa kultura at turismo. Ihahati sa lahat ng mga taga-baryo. Bawat pamilya ay may buwanang minimum na sahod. 10,000 piso, may karagdagang dibidendo sa katapusan ng taon. Tatay Wang, hindi ba't sinabi mo na gusto kong maging kapitalista? Bakit ganito na ngayon? Tio Wang, yung lupa na hawak mo, binigyan ka ni Zhao Haipeng ng magkano? Ito ay ipinasa ko sa isang tao na kumuha mula sa Maritime Bureau na mapa ng mga panganib sa ilalim ng tubig. Si Je, hindi mo naman balak. Alam ko ang lugar na ito. Ang lugar na ito ay mayroong 73. Hindi ka makakapunta dito. Ngayon, meron na tayong lahat. Ano pa ang gusto mo? Shiley, may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Natatakot lang ako. Alam mo masyado ng marami. Nakapaglagay ka na ng buhay mo. Ito ang grupo ng Shentong. Lahat ng listahan ng ari-arian. At ang aking testamento. Kung hindi ako makabalik, ikaw na ang bahala sa kumpanya. Kuyaksi, huwag kang matakot sa akin. Hindi kita ginagambala. Sa asawa ko, kailangan mong alagaan. Sa si Shen Yilin, kailangan mo rin akong tulungan. Kuyaksi, ayaw ko niyan. Ikaw lang ang gusto ko, bumalik kang ligtas at maayos. Ang kapatid kong si Chen Xi, nandito lang sa baybayin, nagsasaya at nag-aalaga ng kanyang ari-arian. Kung hindi ako makakabalik, ikaw ang ikaw ang Wang ng Shentong Group. Pakiusap, alagaan mo ang kapatid na babae ko. Xi Ji, talagang nagdesisyon ka na. Kung ganoon, maaari ba, akong humiling ng isang bagay, dapat kang bumalik na buhay. Shiley, nakita mo na ba, ang liwanag sa kailaliman ng dagat, yung liwanag na hindi nakikita ng karaniwang tao sa buong buhay nila. Pero nakita ko na, at alam ko, na ito ay para sa akin. Shiley, tandaan mo ang sinabi ko ngayon. Ingatan mo ang kumpanya, hintayin mo akong bumalik. Xi Ji, naghihintay ako sa'yo. Ano ito? Kapatid mo lang, nasa dagat na iyon. Gusto mo bang ipadala ang puting buhok sa itim na buhok? Anong bagay ang mas mahalaga kaysa buhay? Sister-in-law. Ang nakatatandang kapatid na babae ay parang ina. Kung wala ka, si Chen Xi ay matagal nang. Nanghihina si Isan sa barangay pangingisda ng Kinglong. Ngayon, nakaluhod ako dito. Nangakong sa aking kuya, kung hindi ako babalik, sasapitin ako ng kidlat at kulog. Ngunit ang dugo sa aking katawan ay kabilang sa dagat na ito. Kailangan kong pumunta. Naiintindihan ko na, yung liwanag sa mata mo, nakita na kita. Iyon ay nakalaan sa iyong kapalaran. Walang makakapigil dito. Pumapayag ka ba sa akin? Siguraduhin mong makabalik kang buhay.
CG. Naglabas ang ahensya ng panahon ng bagyo. Ng pulang babala, kailangan bang ipagpaliban ang pag-alis? Hindi na. Ngayon na talaga. Shyly. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. CG, hayaan mong sumama ako sa iyo. Hindi pwede. Kailangan mong manatili sa dalampasigan. Ikaw ang inatasan ng kumpanya. CG. Hindi masyadong maganda ang signal. Hindi masyadong maganda ang signal. Nasaan ka na ngayon? Kakapasok lang sa paligid ng ipinagbabawal na lugar. Nagsimula nang mawala ng bisa ang radar. Siksi, bumalik ka na lang. Wala nang oras. Napapalibutan na ako ng bagyo. Ngayon. Ang dagat na ito, gusto mo akong manatili. Hindi ka pa sapat. Buksan mo ako. Si G, anong sitwasyon dyan? Nawala ang signal. 1 minuto na. Shyly, naririnig mo ba? Ayos lang ako. Natagpuan ko na. Nasa 300 metro sa harap natin. Ha ha ha. Ihanda na ang crane. Ngayon, magsisimula na tayo. Ako si Chenxi, kailangan ko. Mga bagay na dinala. Kahit si Yama ay hindi makakapigil. Bumangon. Hawakan mo ng mabuti. Si Axie ay umalis sa dagat. 1 araw at 1 gabi na. Bakit hindi pa siya bumabalik? Ate, tingnan mo. Iyan ba ang Shentong? Anong ginagawa ninyo? Magtabi kayo. Iyo ang barko ng kapatid ko. Buksan ang mata, malinaw na makita. Ako ito, mula sa madilim na lugar ng mga reef. Dinala ko ang sagot. Pansamantalang pagtataya, ang koleksyon ng mga antigong bagay at yaman na ito. Ang kabuang halaga, lumampas sa 800 bilyon. Ako ay magpapahayag na ang aking anak na babae, si Shen Yilin, at si Chen Xe. Ginoong Shen. Ginoong Shen, kakatanggap lang ng apruba mula sa probinsya. Ha 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 ha. Shentong moderno, pangkalahatang industriya ng karagatan. Sulatan ng apruba. Ginoong Shen, ito ang proyekto na nairehistro ko dati. Gusto ko lang sanang gumawa ng kaunti para sa aking bayan. Talaga bang itatayo mo ang industrial park sa Kinglong Fishing Village? Doon ako lumaki. Hindi ko maaaring kalimutan ang aking pinagmulan. Mga kababayan, nagpasya akong ipamahagi ang 30% ng bahagi ng grupo ng Shentong sa mga kababayan kong tumulong sa akin noon. Bawat pamilya taon-taon ay makakatanggap ng hindi bababa sa 1 milyon. Kaya may bahagi rin ako, di ba? Chen Xe. Noong mga panahong iyon, wala akong magawa eh. Lumayas ka. Huwag mong dumiin ang aking lugar. Kung alam ko lang ang mangyayari ngayon, sana hindi na ako nagsimula. Ang pagkain ng daan-daang pamilya sa nayon ng Kinglong. Ang nagbigay ng buhay sa akin, si Chen Xe. Ngayon, nais kong ang dagat na ito ay magbigay ng buhay sa mga susunod na henerasyon ng nayon ng Kinglong. Axie.
Kung nandito pa ang kuya mo, ang ganda sana. Pagod ka ba? Hindi. Basta nandito ka lang sa tabi ko. Gusto mo bang pakasalan ako? Gusto ko. Mga panauhin. Simula ngayong araw, ang Sheng Group ay opisyal na magsasama sa Shentong Group sa bagong grupo. Ang magiging pinuno ng bagong grupo ay ang aking biyenan na si Chen Xi. Asawa ko. Salamat sa lahat ng iyong paghihirap nitong mga nakaraang taon. Basta't mabuti ka, ang tanga kong anak. Masaya na ang hipag. Chen Xi. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa grupong ito. Chen Xi. Naalala mo ba ang unang pagkikita natin? Tandaan mo na umakyat ka mula sa dagat, papunta sa aking bangka. Noong panahong iyon, alam ko na, ikaw ang magiging pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang dagat na ito, ako ang may kapangyarihan. Ang ating alamat ay nagsisimula pa lamang. Chen Xi, ano ang iniisip mo? Iniisip ko ang susunod na karagatan. Nasaan iyon? Xiji, hindi ka naman muling lumabas ka sa dagat. Masyadong maliit ang dagat na ito. Hindi kayang ipasok ang aking ambisyon. Ha ha ha. Maganda ang may ambisyon ang mga kabataan. Ito ay magandang bagay, ngunit huwag kalimutan, ang pamilya ang pinakamahalaga. Huwag mag-alala, Ginoong Shen. Alam ko ang aking ginagawa. Axie. Sundin mo ang pangako mo sa ate. Huwag na akong ipag-alala pa. Ek. Sasagutin ko ang iyong hiling. Chen Xi. Ang mga mata mo ay kumikislap. Napakagandang ginto. Ito ay ang mga mata ng malalim na dagat. Ito ang nagpakita sa akin ng mundong ito, ang pinakamagandang kayamanan. Anong kayamanan? Ikaw,